Sikat na sikat ngayon sa social media ang balita tungkol sa isang mainit na sagupaan sa kalsada na hindi mo aakalaing mangyayari sa pamilya ng ating Pangulo. Ang pinag-uusapan ng lahat ay ang insidente kung saan ang bunsong anak ni PBBM na si Vinnie Marcos ay hinarang at tila binubuli umano ng mga security escort ng isang kilalang opisyal. Ayon sa mga lumalabas na ulat mula sa batikang journalist na si Ramon Tulfo, ang opisyal na ito ay walang iba kundi si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Isipin nyo, sa gitna ng traffic at init ng kalsada, nauwi sa tensyon ang simpleng pagmamaneho dahil lang sa ayaw umanong palamang ng mga bodyguard ng gobernador. Pero ang tanong ng nakararami ngayon, paano nga ba rumesbak ang panganay na kapatid na si Congressman Sandro Marcos para protektahan ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga driver sa Pilipinas? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Balikan muna natin ang detalye ng kwento para maintindihan ninyo ang buong nangyari. Sinasabing habang nagmamaneho itong si Vinnie Marcos ay aksidente niyang naunahan o na-overtake ang sasakyan ni Governor Fernando. Sa kalsada, normal lang naman ang ganito, lalo na kung mabilis ang daloy ng trapiko, pero mukhang hindi ito nagustuhan ng mga security ng gobernador. Dahil sa yabang o dahil ayaw nilang may nauuna sa kanila, agad nilang hinarang ang sasakyan ni Vinnie para pagsabihan o takutin sana. Ang hindi nila alam, ang taong pinag-iinitan nila ay ang anak mismo ng presidente. Nagulat na lang daw ang mga bodyguard nang makita kung sino ang kanilang hinarang at doon na nagsimulang magkagulo ang lahat dahil sa sobrang takot nila sa posibleng maging kapalit ng kanilang ginawa. May mga bali-balita pa nga na umabot ito sa punto na mismong si Justice Secretary Boying Remulla ay nalaman ang nangyari at nagkaroon pa raw ng komosyon sa pagitan ng mga opisyal. Bagaman sinabi sa mga ulat na pinatawad na nina PBBM ang gobernador, mukhang hindi ito ang pananaw ng kuya ni Vinnie na si Sandro Marcos. Bilang panganay, kitang-kita ang pagiging protective niya sa kanyang nakababatang kapatid. Pero imbes na makipag-away o gumamit ng dahas, isang matalinong paraan ang ginamit ni Sandro para makaganti at makapagbigay ng leksyon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang mambabatas sa Kongreso para itulak ang isang bagong batas na tiyak na magpapakaba sa mga abusadong opisyal at security escort sa kalsada. Ang pasabog ni Sandro Marcos ay ang panukalang batas na gagawing isang malalang krimen ang anumang uri ng road rage o pagwawala sa kalsada. Sa madaling salita, ang mga taong mahilig mangbuli, mangharang o manakot ng kapwa driver dahil lang sa traffic ay maaari ng makulong ng matagal at pagbayarin ng malaking multa. Malinaw na mensahe ito ni Sandro na hindi uubra ang pagiging hari-harian sa kalsada kahit pa ikaw ay isang makapangyarihang politiko o may dalang mga bodyguard. Kahit hindi niya direktang pinangalanan ang gobernador sa kanyang bill, halatang-halata na ang karanasang ito ng kanyang kapatid ang naging mitya para tuluyan na niyang tapusin ang kultura ng bullying sa ating mga kalsada. Dito sa puntong ito, makikita natin na hindi lang basta simpleng galit ang nararamdaman ni Sandro Marcos. Bilang House Majority Leader at kinatawan ng Ilocos Norte, mabilis niyang ginamit ang kanyang posisyon para protektahan ang kanyang bunsong kapatid na si Vinnie. Isipin ninyo, kung ang sarili mong pamilya ang muntik nang mapahamak dahil sa yabang ng mga escort sa kalsada, talagang mapipilitan kang gumawa ng paraan. Pero ang mas malalim na tanong dito ay ito: ano nga ba ang mangyayari sa mga taong sanay mangbuli sa kalsada kapag naging ganap na batas na ang panukalang ito? Sa gitna ng init ng ulo at gitgitan, marami ang nakakalimot na ang kalsada ay hindi pag-aari ng iisang tao lang, lalo na kung ikaw ay isang opisyal na dapat ay nagpapakita ng magandang halimbawa. Ang inihayang House Bill No. 8190 o ang Anti-Road Rage Act ay hindi lamang para sa proteksyon ng pamilya Marcos. Sa totoo lang, ito ay para sa ating lahat na mga ordinaryong motorista. Ayon kay Sandro, kailangang itaas ang parusa laban sa mga agresibong driver para maiparating ang mensahe na ang kalsada ay hindi isang arena
para sa pananakot at karahasan. Minsan kasi, kapag ang mga tao ay nakasakay sa magagarang sasakyan at may kasamang mga bodyguard, akala nila ay sila na ang hari ng mundo. Pero sa bagong batas na ito, nais ni Sandro na malaman ng publiko na ang pagiging matapang sa kalsada ay may kalalagyan na sa ilalim ng ating mga batas. Seryoso ang mga detalye sa panukalang ito dahil malinaw ang definisyon ng road rage na nais ni Sandro. Hindi lang ito basta pagmumura o simpleng pagbusina. Ang road rage ay anumang sinasadya at agresibong kilos ng isang driver o kahit ng mga kasama niya sa loob ng sasakyan na naglalayong manakot, mangharas o manakit ng ibang tao sa kalsada. Kasama rito ang paggamit ng sasakyan para habulin o ipitin ang kagalit na driver. Isipin ninyo ang panganib na dala nito. Sabi nga ni Sandro, isang maling desisyon lang sa gitna ng galit ay pwedeng maging dahilan ng panghabambuhay na trahedya para sa isang inosenteng pamilya. Paano kung ang hinaharang nila ay biglang hindi makapreno? Paano kung dahil sa takot ay mawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa kung saan? Ito ang dahilan kung bakit napaka-importante ng batas na ito. Kung hindi anak ng presidente ang naging biktima, baka natabunan na lang ang kwentong ito at nagpatuloy ang bullying sa kalsada. Pero dahil nangyari ito kay Vinny, naging boses si Sandro para sa lahat ng mga biktima ng road rage na wala namang laban sa mga makapangyarihang tao. Ang mensahe ni Sandro ay simple lang, huwag ninyong gawing laruan ang buhay ng mga tao sa kalsada dahil lang sa ayaw ninyong maunahan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang bawat biyahe ng pamilyang Pilipino ay ligtas mula sa mga taong akala mo ay laging nagmamadali at laging galit. Alam niyo ba kung bakit napaka-importante ng batas na ito? Ayon kay Sandro, kailangan nating magkaroon ng malinaw na basihan kung ano ba talaga ang itatawag nating road rage. Ito ang magiging gabay ng ating mga pulis at mga abogado kapag may naganap na away sa kalsada na nauwi sa sakitan o mas malala pa. Sa madaling salita, hindi na pwedeng idaan sa areglo o sa simpleng sorry ang pagpapahamak sa kapwa driver. Mukhang na-realize ni Sandro na kung ang kapatid niya ay nagawang harangin ng mga tauhan ni Governor Daniel Fernando, paano pa kaya ang ibang mga motorista na walang pangalan? Ngayon pag-usapan naman natin ang mga parusang tiyak na magpapakaba sa mga mahilig mag-astang hari sa daan. Sa panukala ni Sandro, kahit wala pang nasasaktan o walang namamatay, basta napatunayan na nagwala ka o nanakot sa kalsada, ay maaari kang makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Bukod pa riyan, may multa na aabot sa 20,000 hanggang 100,000 piso. Isipin ninyo, isang beses ka lang magpadala sa init ng ulo mo, pwedeng mabutas ang bulsa mo at mapunta ka pa sa likod ng rehas. Ito ang paraan ni Sandro para sabihing tapos na ang panahon ng mga politikong akala mo ay sa kanila ang buong kalsada dahil ayaw nilang may nauuna sa kanila. Pero paano kung may nasaktan o may nasirang gamit? Dito na lalong hihigpit ang batas. Kung ang road rage ay nagresulta sa pagkasira ng sasakyan o may nasugatan, ang parusa ay aabot na sa 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong. Ang multa naman ay tataas sa 100,000 hanggang 200,000 piso. At kung sakaling mas malala ang nangyari, tulad ng pagkamatay o pagkakaroon ng malubhang pinsala sa higit sa 2 tao, mas mabigat na parusa ang ipapataw base sa ating revised penal code. Ang multa rito ay pwedeng umabot hanggang 500,000 piso. Bukod sa kulong at multa, pwedeng-pwede pa ring magsampa ng hiwalay na kaso ang biktima para sa lahat ng perwisyong naidulot ng insidente. Marami ang nagsasabi na itong hakbang ni Sandro ay isang malaking sampal para kay Governor Fernando at sa mga katulad niyang may mga abusadong security escort. Tila sinasabi ni Sandro na hindi niyo na pwedeng ulitin ito sa kahit kanino. Huling-huli na raw yung ginawa nila sa kanyang kapatid na si Vinny. Sa totoo lang, kung magiging ganap na batas ito ang magsisilbing proteksyon nating lahat laban sa mga taong walang respeto sa kalsada. Kayo ba, pabor ba kayo sa mga parusang ito na inihain ni Sandro Marcos? Sa tingin niyo ba ay sapat na itong pampigil sa mga bully na driver at mga escort na mahilig mang-overtake at mangharang?
May karanasan din ba kayo kung saan may nakaharap kayong abusadong driver na akala mo ay sa kanya ang daan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at karanasan sa baba dahil mahalaga ang inyong opinyon sa usaping ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.